Magandang gabi po. Siguro, panghuling vlog sa gabi ito, ang ibabalita ko ay yung event kanina na napaka-importante sa political life ng Pilipinas. Mga kababayan, formal lang, itinayo ng PDP Laban at mga grupo ng mga Duterte na si Basti Duterte ay tatakbong presidente sakaling i-impeach at sentensya nila si Inday Sara. Yan po ang aking nakuha na mga detalye sa mga Makaduterte. Yan po ang nangyari. So, ibig sabihin, maghunos dili kayo mga congressmen. Akala nyo, malilibre kayo kung makonvict nyo si Sara. Kung hindi nyo makukonvict, yari kayo. Wala nang buboto sa inyo, kakampanya yan, laban sa inyo sa mga distrito ninyo. Akala nyo sa Mindanao lang malakas si Sara. Sa norte, nagsusulid north na siya. So ngayon, halimbawa, i-convict niyo sa impeachment. Andyan si Basti. Pag nandyan si Basti, patay na naman kayo mga congressmen, kayo ng mga traidor. Mabuwakang ina nyo, mga traidor kayo, lahi kayo mga traidor. Gerald Calzado, may flood control, bangag project. O yan. Sa norte, daming flood control dyan na niyari nila. Sa Ilocos Norte mismo, sa bayan ni Sandro Marcos, tsaka ni BBM. Grabing dayaan dyan sa flood control. Akala nila mga malukon lang Ilocano. Ay, nanonood lang yan. Pero nagsasalita yan sa 2028. Ang problema kasi itong mga Marcos na to, na ang nasasanay na sila, ang mga Ilocano ay ginagawa nila, niluloko lang nila. Ginagamit nila panangga nila sa kanilang mga pangungurakot. Kita mo si Apo Lakay, sinasangkalan yung mga Ilocano, ginagawa yung mga loyalista, i-depensa siya, pero nagnanakaw siya. Yung mga loyalista ba binigyan niyo ng pera? Kakahiya to. Sarili mong tribo, pagkanulo mo. Ito si BBM, half Waray, half Ilocano. Ganon din ginagawa niya, nagnanakaw ng mga flood control. Ganon din ang anak niya, hindi nga Ilocano yung anak niya eh. Kasi hindi niya man anak eh, Sandro. Anak yan ni Bong Dasa, so hindi Ilocano si Bong Dasa. Ang nanay niya si Lisa Araneta Marcos ay Ilongga. Ilang katotohanan po. Basta mga Ilocano, panahon na po kayo ngayon na tumayo kayo. Naimpakrabiim kada kayo amin, tumayo kayo. Sabi, panahon na magsasabi kayo, okay na anam. Paglaban ang lahing Ilocano. Ang mga kagaya sa Ilocano kagaya ni Conchita Carpio Morales. Napakalinis na record. Maraming mga yung mga Ilocano na mga magagaling, jigo silang. Paglaban ng mga lahing mga biyagtilamang. Kita mo ngayon, at least natutuwa ko, makasalanan din man ito si Manong Chavit, pero bumabawi siya. Yan po ang problema dyan, ginagamit na pangsangkala ng mga ang Ilocos. So anyway, ang papakita natin ngayon po ang balita sa ngayon, mga mga kabsat ko, mga kabalin ko, mga Kapampangan, mga Pangasinense, Masanto Silabi. Ito po ngayon ang balita sa ngayon. Saka sakali na itatalo nila, bubuto sila kontra kay Sara, pati sa impeachment. Si Basti ay nakahanda na po ang PDP Laban mula Ilocos na mga PDP Laban hanggang Tawi-Tawi ay ipaglaban ang PDP Laban at ang
ilalaban nila na kandidato pamalit kay Sara Duterte ay si Basti Duterte. Yan ang pinaka-problema nila. So ito po, tingnan natin yung pagpanumpa kanina ni Basti na bilang presidente ng PDP Laban pumalit siya kay Ruben Padilla. Yan po si Basti. Basti Duterte named new PDP Laban president. Davao City Mayor Sebastian Basti Duterte took his oath as the newly appointed president of the Partido Demokratiko Pilipino, Lakas ng Bayan, on Saturday. Duterte succeeds Senator Ruben Padilla, who previously served as the party's president. Prior to his appointment, Basti Duterte held the position of PDP where vice president. Yan po ang nangyari. So ngayon, ipakita ko sa inyo muna yung event kanina na kung saan nangyari. Sa Club Filipino. So, tinagurian nila ang kanilang event na raids. Yung raids sa pangalan, tawag na sa raids ay may pangalan sila tinawag dyan eh. So anyway, i-play muna natin yung event kanina sa Club Filipino. Sa San Juan, Manila. Yan Maricho Imbay. So yan ang nangyari kanina. Talaga makanta naman sila. Ibantin natin. Ang dami, punong-puno yung Club Filipino. Digmaan sa Iran. Nawa ingatan ninyo ang mga inosente, lalo na ang mga Pilipinong apektado, ang mga mahihirap na nahihirapan sa pagtaas ng presyo at ang aming mga OFW na nasa gitna ng panganib. Panginoon, naway mawala ang korupsyon sa gobyerno na sumisira sa aming kinabukasan at manaig ang katotohanan at katarungan. Ito po ang aming panalangin. Amen. Kita ko si Kiko Barsaga. Ladies and gentlemen, please welcome our host and facilitator for today's event, the only neuroplastician and neuroscientist in the Philippines, a very good opinion writer and strategist, Dr. Rob Rances. Please sit down. Okay, please settle down, everyone. We will all have a chance later. We'll all go out of this room na nagawa natin yung objective natin. So pwede ba tayong mag-cooperate lahat? Yes! So the first of a nation are the people, and third, positive neuro. Look at the studies about movements. Ito yung pag nagkaroon ng leader who is formidable or unstoppable enough to really deliver all the way so that we would get victory. And the second thing is when there is a situation or circumstance that will serve as a window, the victory is already at hand. Kaya nakita natin kay Tatay, di ba? May clamor at the time. And then we saw a leader and suddenly we saw a flawless, right? Organic movement across the country. And this is where it's most important. What neuroscientists have discovered is that they actually found one thing that is the hidden factor to successful movements. You know what that is? I'll give you the word. It's called optimism. And optimism is far from positive thinking. In fact, it is about acknowledging the problem, but you're also believing that there's a way out of the problem. And if we are to become successful in this coalition, we need not only anger and frustration, but also to find optimism right here, right now.
So my question for all of you right now is, are you ready? Are you ready? Yes, we have a clamor. Gusto natin ang pagbabago, but are you ready to move for change? Okay, so yan po ang gagawin natin ngayong hapon. Pero magpapatulong din po ako before we move forward. Let me call someone who will help me facilitate this program. Please welcome my co-facilitator, a former university dean, now an entrepreneur and communications consultant and trainer, Dr. Badeth Capico de Ocampo. Please welcome. Hello, magandang hapon today. This is really All right? Ito. Duterte. Wala? 2:30. Alliance of OFW Worldwide Incorporated. Yeah! Tayo! Ayan! Presentation from a church from CCM. All the paper riders represent. Ang ginawa na lahat ng mga grupo pumunta roon tinatawagan. Sis! Aliado na lang kayo, hindi pinaban. Magandang hapon, bayan! Magandang hapon, sir! Magandang hapon po sa ating lahat na nandito ngayon. Makasama, unang-una, Kanta niyo gusto lang, ko Chris. lang pasalamatan ang tao nang dahil sa kanya ay nandito tayo lahat ngayon. Sino yon? Siya ang nagbukas ng pintuan para sa pag-uunawaan at pagkakaisa. Mga kaibigan, palakpakan po natin Mayor Sebastian Basti Duterte. Ah, si Basti. Kaya si Basti, ipapatakbo talaga ang presidente. Ngayon, basta, nandito lang kami! Bago po tayo magkaisa, kinakailangan talaga magkaunawaan muna tayo. Hindi naman lahat ng bagay ay magkasundo tayo, pero unawain natin ang bawat isa. Meron lang tayong isang layunin. At ano ito? Para tulungan harapin ang krisis na hinaharap ng taong bayan sa ngayon. Mabigat itong krisis na ito. Mas mabigat pa itong krisis na ito kaysa krisis ng COVID. Mahirap talaga. Ang inaalala ko, kami, like Mike Defensor, Mayor Baste, ang inaalala namin, ang Metro Manila. Bakit? Ang Metro Manila, ang unang tatamaan ng matindi ng krisis na ito. Kung iisipin natin, Metro Manila is highly dependent sa mga probinsya sa supply ng pagkain. Ngayon, kung wala ng transportasyon dahil mahal ang diesel at fuel, paano makakarating ang pagkain dito sa Metro Manila? Gutom ang tao. Ngayon, kapag gutom ang tao, kahit marami kang pera, hindi po pwede. Magkakaroon ng riot dito, riot doon, chaos dito, chaos doon. Magulo yun. There will be violence. Ayaw natin mangyari yan. Kami sa Mindanao, hindi naman kami masyadong tatamaan siguro dahil self-reliant ang Mindanao. May pagkain, kumpleto. Pero ang inaalala namin, yung Metro Manila, dahil marami din ang mga taga Mindanao, kapatid natin na nasa Metro Manila ngayon, dahil nandito nga lahat ng oportunidad sa Metro Manila. Kaya nagsapalaran sila dito.
So, kinakailangan talaga magsama-sama tayo, magkaisa tayo para harapin ang problema ito. Sige, diretso. May na signal Maraming salamat sa inyo at sana patuloy na magsama-sama. Yan si Pantano lang. May common denominator sa ating lahat dito, tama po ba? And that, we all have our own Duterte story. Anong ibig sabihin ng our own Duterte story? Oo. Ayan. Palakpakan naman natin sila, guys. Kuya Rodney, nakalakpak. Si Robin at saka si Bongo. Ayun. So much. Ayan si Leandro Lebeste. May starstruck ako, Mentor Rob. Grabe, lahat ito nakikita ko lang sa TV. At saka sa Facebook. Ngayon nakikita ko na in person. My God. Citizen like me. Yun talaga yun. Ba? Hindi niya ina-advertise sarili niya. Hindi niya ina-advertise parties. Ito po is our commitment. We pursue accountability. We will be relentless with them, right? To deliver results for our country. Talagang malakas pa si Digong. Kahit na nakakulong. Ang bayan kong Pilipinas, lupain ng ginto't bulaklak. Di naman kan. Nawala yung signal. Nawala yung sounds. Congressmen and senators in the House. Okay? Are you all ready to listen to them? Para magkaisa sa isang panawagan Yan, siguro. dahil sa mataas mag-imbita sa inyong lahat para sa ating mga pagtitipon sa Liwasang Bonifacio. Ito po ay ang limang araw na ng mga pagtitipon sa Liwasang Bonifacio ng mga magsasaka, mangingisda, driver at mga ibang mga manggagawa na kumakatawan sa mga milyon-milyon mga Pilipino na nagdurusa ngayon dahil sa mataas na presyo ng langis. Ang ating krisis sa ating ekonomiya ngayon ay hindi lamang nag-aapekto sa ilang mga sektor o ilang mga kulay ng ating mga beliefs. Ito po ay nag-aapekto sa lahat ng mga Pilipino. Kaya maganda din ang RAGE Coalition dahil it brings together people from different backgrounds, different beliefs para magkaisa sa isang panawagan linggo para sa aking ikabubuti ng mga ordinaryong Pilipino na ngayon. Kaya dapat lagi tayong awake at nakikinig sa mga sinasabi. Committee on Ways and Means kasamang 12 pang komite para ipatawag ang mga oil companies. Kasama na sila bukas. Para alamin kung meron ba talagang sabwatan, kung meron ba talagang pollution between oil companies dito sa parang coordinated price increase nila. So malalaman po natin. Ano yun? Ha? Ano meron? Ano? Meron. Oh. Yung mga nasa liwasan daw, pupuntahan ng batasan bukas. Gusto niyo ba yun? Pagkaman natin sa kanila ang ating galit, ang ating puot, sa kanilang pinaggagawa. Anyway, isa pong karangalan po sa akin para maimbitihan dito sa napakagandang pagtitipon na pinangungunahan po ni Mayor Baste Duterte.
Salamat po sa kanyang presensya at pinagbuklod-buklod niya tayo. Nung ako'y nasa Japan nung Holy Week, ako'y humarap din sa mga OFW communities doon, mga organizations. Napakarami din pala nila, ng mga iba't ibang organisasyon. May Maisog Japan. Merong Attorney Topacio Forever Fans Club. Merong Attorney Vic Rodriguez Forever Fans Club. Napakarami pa ng iba-ibang grupo doon. Sabi ko, iisa lang naman po ang ating layunin. No? Nag-iisa lang tayo ng adhikain. Kailangan magkaisa tayo para ma-achieve natin ang ating minimity. Tama po ba? At mabuti naman po at dumating po ang kapatid ni Vice President. Nakabigay po ng kumpiyansa pag meron pong nagpapakitang kapamilya ni Vice President Duterte. At maraming pong salamat sa speaking image ng ating Pangulo na si Mayor Baste Duterte. Magulo, ha? In person. Okay? Mas gusto niyo bang mas lalo pang ma-excite? Ay, hindi ko nagugusto ng energy ang buo ng Rage Coalition. Isang pagkakaisa ng iba't ibang puwersa na handang tumindig para sa katotohanan, Bato, at kapakanan ng sabayanang Pilipino. Sa panahong ito, hindi na sapat ang kanya-kanyang laban. Kailangan natin ng isang tinig, isang direksyon, at matibay na paninindigan laban na gamitin ang Alamin. Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumayin niyo po ang kapayapaan. Sapagkat alam po nating lahat, batid nating lahat, naramdaman nating lahat ang pagbabagong dinala ni Tatay Digong. Na dyan ay isang, anong sabi nila daw? Kami daw ay mga Tsinador. Kami daw ay mga tao ng Tsina. Ano ba ito? Ito, play. Pero saan tayo lumalapit ngayon? Sino ba ang agila? Pinipilit po namin yung oil deregulation law. Kailan yan ho ang dapat namin i-repeal o i-amend. Yun ho, walang bulahan. Kapag yan ho, hindi nakagalaw yan, ibig sabihin, bulahan lang ho yan. Kasi yun ho ang nagsasabi dito sa mga oligarko ng langis kung ano gusto nilang presyo. Sila ho ang nagdidictate. Kailangan ho, tanggalin ho natin yan ang kapangyarihan na yan sa kanila. Doon lang ho yung malalaman na walang bulahan. Pero ngayon, puro bulahan lang po yan. Bilang panghuli, ako po'y nagpapasalamat sa aming chairman, acting chairman, Sir Albusi. Sir, Okay? kung pagiging senador dito. kusya. In Padilla, sir, kasamahan po sa Rage Coalition, headed by the Reform Party, Secretary Mike Defensor. Palapakan po natin, sir. Senator Rodante Marcoleta, palapakan po natin. Secretary Raul Lambino, palapakan po natin. At sino po may mga kasamahan natin? Si Duterte na na-miss. Salamat po. Kasi nakita niyo po yung pagmamahal ni Tatay Digong sa Davao noon. Walang diskriminasyon kami doon. Tandaan natin, Muslim, Kristiyano, magkakapatid po tayo. Pilipino po tayo lahat po. Attorney Topacio, nabanggit ko na rin po kanina mga kasamahan ko sa isang malinaw na pahayag kapakanan ng Pilipino. At yan po ang parati kong naalala. Sinabi ni Tatay Digong noon, just do what is right. Hindi ka magkakamali. Unahin ang interes ng Pilipino, unahin po ang interes ng bawat Pilipino, interes ng bayan po. Hindi natin kakayanin ang mga hamon na ito, sakit, integridad, pagpili ng
ni Panginoon Duterte family. Ako naman, salamat po mga kababayan. Pimentel. Okay, Naik. Sorry. Okay, sorry ma'am. Hindi ko masyadong na-pronounce ang tama yung name nyo. It's Astravel. Okay. Ulitin ko lang. Former Yusek Astravel Pimentel Naik. Okay. Former Yusek Epimaco Dancing. Yes? Yes! Former DAP President Engelbert Caronan. Yan. Former Governor Henry Teves. Yes. Former Mandawi Mayor Jonas Cortez. Former Migrant Workers Committee Chairperson Coco Naik. Okay, paina na palakpak. Dapat nakasan natin. PDP Senior Citizens Committee Chairperson Raymar Mansilungan. Okay, PDP Executive Director Joseph Myra Incabo. Former Secretary June Escalada. Secretary Wendell Avisado. So anyway, nagtawagan na lang sila dyan. Pakinggan natin yung speech mismo ni Baste. Itong mas importante dito. Ang taktika nila kasi pag matalo si Sara sa impeachment, ito na yung papalit. Si Baste nang papalit. Ibubuto ni ba si Baste bilang kapalit ni Sara? O, nasa inyo yan. Pakinggan nyo yan. Ito, acceptance speech bilang presidente ng PDP Laban. Magkaisa tayong lahat. It's time to move. Move with positivity and optimism. Let go of yourselves. Give your all for the country. Lahat ng gagawin natin, hindi para sa atin, kundi para sa bayan natin. Let's make this happen. 2 taon, 2028 na. Kaya natin to. The surveys are telling. So we just have to push harder. Push harder. Huwag kayong titigil. And always remember, pagka you are facing adversity, hindi kayo nag-iisa. Ako si Mayor Sebastian Duterte ng Davao City, kasama nyo. Magandang hapon sa inyo lahat. Mabuhay kayo. Allahu Akbar! Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay si Vice President Inday Sara Duterte! Maraming salamat and God bless you all. Alright, thank you so much, Mayor Baste Duterte! Magkaisa tayong lahat. So yan na. It's time to move. Siya ang papalit po kay Sara sakaling matalo si Sara. Pero never it will happen kasi unang-una ay mananalo naman si Sara. So ilan po ang ating nilabas ko lang ito. Isang development to kanina. Na ito po ay may shade. Ito po ay magbibigay ng takot sa mga congressmen, ng mga bubuto-buto ng mga pera-pera na hinahanap kay Bongbong Marcos at saka kay Sandro Marcos. Ang problema ito, mga pera ng mga ang presidente na ito, puro pera-pera ang pinagpatakbo. Ang mga lahat ng mga kakampi niya sumusunod sa kanya dahil sa pera. Yan pinaka-problema dito. Okay. So hanggang dyan lang muna tayo at maraming salamat po. Magandang umaga at may gagawin pa tayo. Edwin Hiringer. At ang ina mo. Nagagalit ka lang. Lahat kayo nagagalit. Kukunti na lang ang Antay Sara ngayon. Kumpara mo sa Purple Sara. Pro Duterte kaya maghunos dili kayo. Okay, hanggang dyan lang muna tayo.